Good day, marine engineering students. Welcome again to our subject, Electrotechnology 2, Basic Electronics. This will be our last lesson for this semester, Electrically Controlled Electro-Pneumatic Circuit. So itong electro-pneumatic circuit, again, this is an introduction to your subject, automation. So you may read more about this lesson in the modules that I have provided in our Google Classroom. So this actual simulator is found in our laboratory, no? In electrotechnology laboratory room. So this one is our PLC. So this is our PLC, and these are the controlled. No, all of these are this one. No, this one is our signal input, the relay input, and then this one is our valve, and we have this one our actuator, and this one we have our sensor. So all of this, no, you can find this in our laboratory shop. So you can perform this activity when you have your face to face. Okay, so to start with our electropneumatics. So electropneumatic term is defined from the two words of electro. So from the word electro, which means electrical, and the pneumatic, which means pressurized air. So this is a combination, no? Electro-pneumatics. So electro-pneumatics, a pneumatic control system where air pressure and direction of valve are controlled by an electric current. So yung source natin ay yung air pressure. Ano ang kinokontrol niya? Yung mga valves natin, no? Ang direction ng valves. And at the end, yung ating actuator, no? O yung ating cylinder. So, of course, nako-control dito ay electric current din. So, ito yung example natin. Meron tayong valve dito na yung may solenoid na mako-control yung kuryente dito para mag-open or mag-close ito, valve na yan. Okay? Pneumatics is a method to transfer energy from one point to another using actuators, which are driven by fluids under pressure. So that that is the definition of the pneumatics dahil siya sa meron siyang fluids under pressure. Okay, so tinatransfer lang natin yung energy. Ano klaseng energy ang tinatransfer natin? Yung air, no? Para sa actuator. So yung pneumatics natin, it restricts itself to gaseous fluids, while yung hydraulics uses liquids. So ito lang ang diferensya sa ating pneumatics at saka sa hydraulics, kasi meron ding hydraulics, no? Meron din tayo na controlled using hydraulics o yung liquid niyan. So meron din tayong gaseous, yung pneumatics. So pag ang ating source ay air, so pneumatics 'yon. Pag ang ating source ay liquid, hydraulics 'yon siya. So yung pressure naman dito, so yung pressure sa pneumatic, pwede itong i-control by manually. Manual lang, i-open mo yung valve, no? Ano mo lang yung push, or pwede mo siya i-rotate. So manual 'yon, no? Pwede rin siyang automatic by detecting its pressure. Pag may pressure doon papasok, mag-automatic siya mag-activate. So, pwede rin siyang ma-activate automatically. No? Pwede rin mag-send ka ng signal doon sa solenoid, doon sa valve, mag-send ka ng signal doon, pwede rin ma-activate yung actuator natin o yung mga cylinder natin. So, itong tatlong klase ito na ginagamit para i-control yung pressure. Okay, so the control of pneumatic components by electrical or uh, electrical impulses, so is known as electropneumatics, no?
Kasi ang combination na yan, yung electrical at saka yung pneumatic, electro-pneumatics. So, yung electro-pneumatic circuit natin is an integration of two control circuit. So, meron tayong tinatawag na pneumatic circuit, meron din tayong tinatawag na electric circuit. So, bale, nakaseparate yung circuit sa pneumatic at saka sa electrical circuit. No? So, actually, sinabi ko yan kanina na yung electrical circuit, siyang nagsisend ng signal doon sa solenoid, doon sa valve ng solenoid para ma-activate yung mga yung mga contacts doon para gagana naman yung sa pneumatic part na may circuit din doon. So ito yung pneumatic circuit, an example of the pneumatic circuit. So makikita natin, meron tayong tinatawag na ito yung ating actuator. Siya yung nagtatrabaho, no? Siya yung gumagana para doon kung anong gusto nating gawing na sa application natin. And then, ito na yung ating valve natin. Ito yung valve. Meron siyang solenoid. Meron din siyang solenoid. At saka ito naman yung limit switch natin. No? So, itong limit switch natin, ito yung magti-trigger din. Mako-close o mag-o-open. So, lahat ito, yung mga valve, dito ito yung nako-control. No? Para yung hangin, so galing dito, yung source natin, galing sa compressor, papasok yung hangin dito. So, dito yan siya. Dito yung dadaan yung hangin. No? Pwede siya dadaan dyan, pwede siya babalik din. No? So, itong mga arrow, yun na siya pag babalik yan. So, itong mga ito, papasok yan. So, mamaya, i-explain ko ito, paano ito gumagana. No? So, ito yung pneumatic circuit natin. So, makikita itong pneumatic circuit na meron siyang actuator. Ito, mga spring yan siya. May spring yan. No? So, ito, wala tong spring, pero meron siyang return na hose. No? Ito yung mga hose natin. Lahat ito ay mga hose yan. No? So, kasi hangin ang dumadaan dyan. Ito hangin yan. So, hose ang dumadaan dyan. No? Para mag-supply ng pressure dito. Para ito naman ay gagana. Ito ay pupunta dito. No? Pupunta yan at saka babalik yan. So, ito ang nagbibigay ng trabaho. No? Kung sa robotics pa yan, so pwede nating ipagalaw kung anong gusto nating ipagalaw dito. No? So, ito lang yung nako-control sa kanya, yung hangin dito. So, magbibigay ng dito. So, paano ito mag-activate? Ito na yung signal natin. Ito yung solenoid natin. Dito yung mag-signal tayo. Magbibigay tayo ng kuryente dyan. Ito, magbibigay tayo ng kuryente dyan para ma-activate dyan. So, nakaseparate yon. So, ito naman yung electrical circuit natin. No? So, yung sinabi ko kanina, yung S1, ito yung S1 natin, yung solenoid natin. Ito na yung solenoid natin. So, meron tayong switch na push button dito. So, once you press this one, so yung kuryente dadaan dito. So, dadaan yan sa solenoid. So, mag-energize yung solenoid. Once gagana na yung solenoid, so ito naman ay papasok na yan dito. No? Dito yan. So, mamaya ipakita ko yan paano talaga. Isa-isahin ko yan. Okay, so dito yan siya sa solenoid 1. Dito naman, meron siyang normally open, meron din siyang normally close. No? Ito naman yung solenoid number 2. So, makikita natin dito, so, pwede natin i-control yung solenoid by means of this push button here. So, press natin dito, gagana yan. No? Kung stop natin dito, so mag-stop din solenoid. So, ganito yung trabaho niya. So, ito yung electrical circuit niyan. Pagdating naman dito sa S3 saka sa S4, so dalawa yung solenoid dito. Meron dito sa kabila, meron din sa kabila. So yung sa S4 naman natin, switch number 4 dito. No? So yung solenoid number 3, naka-attach sa switch number 4. So ito na yon. So itong number switch, naka-attach siya sa number 4, push button number
switch number 4, no? Switch number 4 or number 4. So ito 'yon, gagana 'yan. So pag ito naman, pag mag-press ka ng push button dito, ito naman gagana, pupunta yan dito. Dito sa limit switch. Ito naman sa limit switch, ito na 'yon sa limit switch. Pag mag-press ka dyan, ito, papasok yan. So, gagana yan. Ma-energize din yun. Ma-activate din yan. So, ibig sabihin, pag mag-close yan, gagana din yung solenoid mo. So, gagana yan. So, ito na yon. Gagana na yan dito. Ito na yon. Meron na namang signal papasok dito. So, balik na naman siya. So, ganito lang yon. No? So, ito yung pneumatic circuit at ito naman yung electrical circuit. No? So, ito. Mamaya explain ko ito kung paano talaga ito gumagana, itong bulb na yan. Okay, ito yung signal flow ng electro-pneumatic control system. No? Meron tayong signal input. Of course, meron pa yung source dito. Hindi ko na lang sinali. So, meron tayong signal input. Ano itong mga signal input? Ito yung mga switches, limit, yung mga sensors. So, ito yung signal input. So, lalagay ito ng signal input. And then, ipaprocess niya yung signal natin. Ano yun doon? Makikita natin doon sa process na signal ay mga relays, contactors, PLC. No? Pagdating dito sa signal output, no? Pag dadaan yan sa mga relays, pagdating dito sa signal output, ito na yung mga final control elements na electromagnetically operated directional control bulbs, mga solenoids. Na ito na yung mga bulbs natin, yung mga solenoids na sinabi ko kanina, doon na yung sa signal output. So, pagkatapos sa signal output, pupunta na yan sa command execution. Yung sa cylinders, pneumatic motors, optical displays, no? Or tawag natin dito yung actuators. Okay? So, ito na yon. Ito yung flow ng ating signal sa electro-pneumatic control system. Okay, so mag-stop muna ako dito ngayon. Mag-continue ako doon sa part 2 ko sa ating topic na electro-pneumatic circuit. Thank you and bye-bye.